Pinuntahan niya kami sa kwarto para sabihin manganganak na siya. Pagsilip ko sa banyo, nandyan na yung towel at nagkakaykay na si Kiray. Nagmamadali na kami nitong dalhin siya sa bed pero bigla siyang bumalik at kumakatok sa pinto. Kinakatok pala niya si Baby Mika dahil gusto din niya na isama namin sa bed. Madaling araw na nga nito at talagang gising na gising pa si Baby Mika. Napakahaba ng tulog sa umaga kaya namang gising na gising sa gabi. Lahat ng laruan niya inilalagay ni Burikok sa ulo. Para kahit saan sila magpunta hindi iiyak si Mika dahil paborito niya yung laruan. Sa ilang oras na paghihele sa wakas natulog na din. Kapag gising si Mika, lahat kami igising din. Inaantay kami nila Kiray nito at sa mga oras na yan okay naman siya. Wala siyang kahit anong sign na pinakita na manganganak na pala siya. Nasa kwarto na ako nito pero sinisilip ko pa rin sila sa CCTV. Naglalaro pa sila kasama ang kennel boy. Nagtataka na ako nito dahil hindi na mapakali si Kiray. Noon na nga hindi ko napapansin na pabalik-balik na siya sa banyo. Kaya naman nung sinundan ko na siya dahil ang tagal niya nang nasa banyo. Nakita ko na lang na nasa sahig na yung towel at hinihingal na siya. Hindi pa naman siya nagkakaykay nito pero siguro humihilab na ang kanyang tiyan. Siya mismo ang kumuha ng towel na yan at nilagay dyan para kaykayin niya. Sinubukan ko siyang pakainin nito para malaman ko kung ngayon na ba siya manganganak. Dahil minsan niya humihilab lang yung tiyan niya kaya siya ganyan. Kumuha na nga ako nitong saucy wet food at steamy meat. Dahil kapag hindi niya to pinansin talagang ngayon siya manganganak. Ang una kong binigay yung dog food lang. Ayaw niyang galawin at inamoy niya lang. Pero nung binigay ko na yung saucy wet food at steamy meat bigla na siyang kumain. Yan lang ang wet food na talagang totoong karne ang nakalagay. Maya-maya lang pumunta siya ng kwarto at sumilip. Nagmadali agad akong buksan yung pinto. Pagbukas ko nga, bigla na siya pumunta sa gilid at nagagaganto na siya. Sa mga oras na yan hindi ko akalain na nagsasabi na pala siya na manganganak na siya. Kiray. Kiray. Bumalik siya sa banyo at grabe na ang hingal niya. Sabi ko kay Burikok, dalhin na namin si Kiray at iwan muna namin si Baby Mika dito kasama ang lola niya. Tinatawagan ko na si Doc Neto sa mga oras na yan. Dahil laging gusto ni Kiray madaling araw siya manganganak. Buti na lang nagising agad si Doc at sabi niya nga pumunta na agad kami doon. Habang inaantay namin si Burikok nila, pagkulang saglit si Kiray at pagtingin ko kinakatok niya na yung pinto. Akala niya siguro naiwan namin si Baby Mika sa loob. Gusto niya ikasama namin si Mika papunta sa vet. Hindi namin maisasama si Mika dahil nga itulog na. At yung kasama niya nga dito yung lola niya. Pagsakay pa lang namin ng sasakyan, nakita kong umiiri na si Kiray. Hindi na siya mapakali nito na para bang lalabas na yung anak niya. Pagdating namin mismo kay Doc nag-prepare na agad sila na for CS si Kiray. Kailangan kasi na antayin na mag-labor siya bago siya i-CS. Muntikan pa namin maiwan si Kimpoy sa kakamadali namin. Nakalimutan ko kasama pala namin siya. Nung nanganak din si Kiray dati kasama din si Kimpoy. Talagang present si Kimpoy. Sabi nga ni Doc balikan na lang daw namin dahil 1 to 2 hours pa ang aantayin namin. Gising na nga nito si Mika at iniwan muna namin kay mama. Dahil nga ibabalikan namin si Kiray. Gustong gusto pa naman ni Kiray na manganganak siya na nandun si Mika. Pagdating namin gising na si Kiray at nakakatayo na. Diyos ko day kakasiis lang pero naglalakad na agad. Gusto niya na agad umuwi na para bang hindi siya nanganak. At eto na nga yung anak ni Kiray. 3 puti at 3 kakulay niya. Hindi talaga mawawala ang kulay puti sa mga anak niya. Dahil yung side ng tatay ni Kiray puro puti ang kulay. 6 ang anak niya, 2 babae at 4 na lalaki. Kaya naman mag-suggest na kayo ng pangalan ng mga anak ni Kiray. Hanggang ngayon hindi namin alam kung sino dito sa dalawa ang tatay ng anak ni Kiray.